Hi everyone! Welcome back again to my channel. So for today's video guys ay i-share ko lang sa inyo yung ginawa ko para mapa-authenticate po yung aking marriage certificate sa DFA. Okay, so yung procedure po ay madali lang naman. Okay, pero bago yun guys ay kailangan tumawag ka po muna sa DFA para sa ganon alamin kung saang area pwedeng magpa-authenticate or apostille at ang tawag po nila doon. Especially kung lalabas ka ng bansa natin. Ayun, so kailangan mapa-certified or mapa-authenticate muna natin yung mga documents natin para hindi question sa mga embassy na pupuntahan natin. Okay, so yun guys, tumawag muna ako kasi ang akala ko pwede sa Robinson's Galleria na magpa-authenticate. So, wala po pala doon. Although, meron din kaming DFA dito sa Antipolo, sa SM Cherry. So, wala din doon. So, good thing talaga guys, tumawag muna ako para sa ganun, hindi yung nag-waste ako ng time tapos wala pala doon sa satellite na yun or sa, parang sa mga branch na yun. So, gawin nyo talaga guys, tawagan nyo muna yung DFA. Or you can search siguro, pero hindi namin makukuy kung saan talaga merong magpa-authenticate Siguro tinamad na yung asawa kong mag-search guys. So, ayun. So, much better talaga, tawagan nyo sila, tapos alamin nyo kung saang area pwedeng magpa-authenticate lang ng mga documents. Okay, ano yung requirements? Since sa akin guys ay marriage certificate yung ipapa-authenticate ko, nagagamitin ko for my dependent visa pass na requirements. So, marriage certificate lang naman yung ina-allow sa akin ng Malaysia na gawin ko na ipa-authenticate. So, yun lang yung document na dinala ko, original PSA copy guys Ayun, tapos one valid ID. So, siguro kung much better yung national ID nyo, ganun. Pero ang sinubmit ko po guys is SSS, tinanggap naman, tapos ipa-photocopy nyo yun. Actually, yung tumawag ako, nung tinanong ko kung ano yung mga dapat gawin, hindi naman niya sinabi ni Kuya. Ang sabi lang niya, kung ano yung document po na ipapa-authenticate nyo ay yun yung dalhin nyo, tsaka one valid ID. So, although may photocopy section naman sa mga DFA, diba? So, wala rin namang problema kung sakaling hindi nyo po ma-photocopy. Pero ako kasi, naka-ready na rin, may photocopy na rin po ko. Ayun, so agahan nyo pa rin guys kasi kahit sabihin nyo hindi siya by appointment kasi tinanong ko kung ano sadya ko. Yun, sabi ko, tumawag po ako, sabi walang appointment. So pinapasok naman ako. So bali Ali Mall guys, Ali Mall area po ako nagpunta kasi Rizal po ako. So SM Mega Mall at saka Ali Mall lang ang medyo pwede kong puntahan. Kaya lang, hindi ko pinili yung SM Mega Mall kasi sobrang traffic po sa Ortigas. Ayan, Ortigas Extension. Masyadong matraffic. So, mas gusto ko na lang na i-commute guys yung Ali Mall. At mabilis naman guys. 9 o'clock po nagbubukas ang DFA. Doon pa lang po sila nagpapapila or nagpapapasok. 9 o'clock. So, agahan nyo pa rin guys kung kaya nyo kasi syempre alam niyo naman hanggang 4 lang po ang DFA Ali Mall pag sa passport. Pero pag sa mga ano tawag dito, authentication po ay hanggang 3 lang yung nilagay sa akin ng ano doon, ng officer. Yon. So, kung sa akin lang guys, agahan nyo pa rin kahit na hindi po siya by appointment. Kasi syempre yung pila, tsaka di mo rin alam kung gaano kadami yung kaya lang nilang i-accommodate sa araw na yon. Kaya agahan nyo na lang guys. Ako maaga din po ako nagpunta. Yun, tapos mabilis lang naman siya. Ngayon, magkano po ba ang bayad? So, ang payment po is per document. So, 100 pesos per document na ipapa-authenticate mo. Ay, sa authentication lang po to guys na sinasabi ko. Other documents na ipapayos nyo, hindi ko na po alam. Basta itong pinrases ko lang po ay for authentication ng marriage certificate. So, 100 po per document. Tapos, meron din silang option for delivery. So, additional 100, 45
pesos naman po for delivery. Ngayon, gaano katagal? It takes, kasi pagka releasing po is 5 days sila. Yung pupuntahan mo sila sa mismong DFA office, doon ka pupunta para kunin mo yung na authenticate ng document. So, 5 days yon. So, additional 2 to 3 days pa for delivery siguro. Yon, kaya sa akin guys, dahil nagpa-authenticate ako kahapon, which is July 30, mga 9 or 10 pa ng August, madi-deliver sa akin. Ayun, so, ganun siya guys. Mas pinili ko na lang po yung via courier kasi nga, ganun din guys, gagastos din po ako ng almost 150 sa pamasahe, might as well. Ipa-deliver na lang kasi hassle pa yung pumila, ganun, tatawagin ka pa isa-isa pa. So, pila pa rin yung releasing guys. Kaya, kung ako sa inyo, kung medyo malayo kayo guys, ipa-ano nyo na lang guys, ipa-courier nyo na lang. Ayun, so additional 145 aside sa 100 pesos sa per document na bayad. Ayan, so mabilis lang, kinuha lang po yung original marriage certificate PSA, tapos valid ID, chinek, then yung anong tawag dito, yung photocopy nun. Tapos mag-fill up ka rin, bibigyan ka rin guys ng parang form kung ano yung ipapaayos mo. Ayun, so madali lang naman, mabilis lang talaga kung maaga kang nakarating doon, tapos okay yung mga documents, walang problema, walang question. Ayun, kaya mas maganda guys kapag okay lahat ng documents niyo, lalo na pagdating sa mga birth certificate, marriage certificate, lahat guys dapat mga PSA copy na po siya para wala na pong aberya. Ayun, so yun lang guys. So waiting pa ako sa pag-deliver sa August 9 or 10 yung nilagay ni ate na parang delivery time nila. Kasi 2 to 3 days daw bago ma-release pa. Tapos syempre, doon pala kaandar yung ano pa nila ng delivery. Ayun. So, ganun lang siya guys. Madali lang naman. Kaya kung gusto nyo magpa-authenticate po ng mga documents nyo, especially kung lalabas kayo, punta kayo ng ibang bansa, ayun, much better po, agahan nyo na kasi it takes days. Kung nag-aayos tayo ng mga visa natin, it takes days talaga para sa ganun mas mabilis na yung andar ng pag-process ng mga documents natin. Lalong-lalo na po ako kasi may next step pa po kung gagawin. Ayan, so abangan nyo na lang guys yung next, which is yung pagpapa-authenticate naman natin sa Malaysian Embassy soon. Ayun, so thank you guys sa patuloy po na nanonood ng aking vlog at nagsusubscribe. Thank you very much po sa lahat pa rin ng nagsusupport ng vlog, nanonood pa rin ng mga Bigo vlogs ko, mga nagtatanong, nag-i-inquire. Panoorin nyo na lang guys yung mga iba't ibang vlog ko regarding sa Bigo. Thank you very much for watching and I hope you like this video and please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Have a great day. Bye!